Kung lagi po kayong walang pera mga bossing ko, eto nire-recommenda ko sa inyo ha mga bossing kung lagi kayo nasisimutan. Mainam magawa niyo po ito at obserbahan niyo po ang mga magaganap. Pero syempre mga bossing ko, ang mga ganitong mga pamamaraan may proseso. Hindi po ginawa niyo ura-urada mga bossing ko ha. Kailangan eto muna. Kailangan positive ka. Kailangan naniniwala ka. Pangatlo, kailangan mga bossing ko, kapag po gumawa ka, hindi ka apurado. Kasi ang isang bagay, lalo na tungkol sa usapin ng pera, at atat na atat ka na magkaroon, lalo yan lumalayo. Yung isang bagay na hinahabol mo, nagpapahabol. Kaya kailangan mga bossing, kapag nagawa niyo po siya, kampante ka lang, kalmado ka lamang. Hayaan yung kusa pong dumating po yan dahil mangyayari po yan mangyayari mga bossing. Ngayon mga bossing ko, kailangan lamang po natin ng tuyo na luya. Yan, ito yung tuyong luya mga bossing. Nilalagay ko lang talaga yan dyan mga boss para kapag kailangan ko, nilalagyan ko na lang po siya mga bossing. Ang tuyong luya, ang gagawin nyo lamang, slice nyo na maninipis. Tapos, ibilad nyo siya sa sinag ng araw. Ngayon, kapag po yan inatuyo na, yun ang parang nagpupulbos-pulbos na, or kaya basta tuyo na siyang ganyan, ilagay nyo siya sa wallet, sa bag, sa lagayan ng kaha, sa perahan po ninyo para lagi ka magkaroon ng malaking benta. Ganon ang gagawin po ninyo at obserbahan niyo ang mga magaganap. Kayo mismo ay magpapasalamat po dito. Pero syempre mga bossing ko, lagi mong aalisin yung mga, halimbawa, mga resibo ng wallet ninyo, yung mga resibo sa bag ninyo, yung mga ganyan. Or kaya, namili ka para sa inyong tindahan, tapos yung pinaka-resibo nasa may kaha, mali po yan. Nako, kagastusan ng dulot po niyan. Bagamat magkakaroon ka ng benta, totoo po yan, dahil lalo't nalalagay ka ng tuyong luya. Ngayon, dahil nga po sa meron kang mga resibo, sumisimbolo kasi na kagastusan, 'di ba? Kaya ka nga nagkaroon ng resibo, gumastos ka. Yan po'y dadaan lang lagi sa inyo pong mga palad. Ngayon, ang kagandahan din sa luya, pero aalisin niyo pa rin, ang kagandahan sa luya ay tutulungan kang maging ganyan. Tutulungan ka na matuto ka na humawak ng pera. Hindi porket nagkaroon ka ng pera, gusto niyo, kumbaga nag-iisip ka lagi ng kagastusan, kasi gano'n din ako dati. Pero nung ako nga po mga bossing ko may mga ganito na, unti-unting nabago. Talaga namang hindi ako gagastos ng walang kapararakan mga bossing. Ngayon pa mga bossing kaya dapat merong ganyan mga boss. Mainam meron kayong ganito, tuyong luya. Kaya damihan niyo na, bigyan niyo yung anak ninyo, mahal niyo sa buhay, kung naniniwala. Pero wag yung bibigyan, kasi gano'n din ako. Kapag nakikita ko sa kanya na parang hindi ka naniniwala, hindi ako mag-o-offer. Pero 'pag nakita ko sa inyo na naniniwala kayo, ayun mismo, ako mismo nag-o-offer. Kahit sa side po namin, sa pamilya po namin, kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ako para mag-share sa'yo. Ayan, lalo halimbawa, sinong may sabi? Mga gano'n, nagtatanong po siya. Ibig sabihin, ako na nga nagsasabi, nagtatanong pa siya sino may sabi. 'Yon, malaking question mark na sa'kin 'yon. Ngayon, matik 'yon, understood na sa'kin, hindi ka naniwala. O siya, kailanman hindi na kita bibigyan ng payo, yung mga gano'n mga bossing. Kasi kapag po gano'n mga boss, ay, kokontrahin din niya. Magiging wa-effect din 'yon sa kanya. Alam niyo po ba mga bossing, karamihan pa, marami akong kakilala mga boss na mayayaman, pero ang dami-dami nilang mga pampaswerte, naniniwala sila sa mga pampaswerte. Mas marami po mga bossing ko yung mga naniniwala sa mga pampaswerte na talagang mayayaman. Bukod sa sipag at tiyaga, baka sabihin niyo, kailangan totoo po yan. Kaso nga lang, kahit masipag at tiyaga ka, nadadali pa rin ng kamalasan. Kaya diyan papasok ang mga pampaswerte. Kaya nga po may pampaswerte, may pantaboy ng malas. Para may patutunguhan ang pagiging masipag at matyaga. Yun nga po yung kakilala ko na 5 anak mga bossing. Siya po ay single mother. Nataguyod niya lahat yun dahil sa sipag at tiyaga, talino at diskarte po niya. Pero mga bossing, naniniwala rin sa mga pampaswerte. Doon nga po yung sinasabi ko yung 1,000 hands. Yung ganito na bumili po sa akin, ayan, luman-luma na, parang may kalakalawang na. Pero sobrang niyang inaano yung pampaswerte niyo dahil doon siya nagsimula. Parang naging magaan yung daloy na swerte na dati-rati parang napakailap kahit na po ano nang nirakit po niya ay parang sa ulat wala. Yun po yung ibig ko pong sabihin mga bossing. Kaya ngayon mga bossing, basta bigyan niyo ng ganito kung anak ninyo naniniwala. Pero kung hindi naniwala, huwag niyong bibigyan. Hayaan niyo sila mismo ang lumapit at nagsabi na baka meron kang ganyan, mga sikreto mo, mga ganyan mga bossing. O siya mga boss good luck po sa inyong lahat. Dami-damihan niyo na kasi marami kayong paggagamitan po nito, mga bossing ko, ng tuyong luya.